Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at this time. So energy of collective around this time. Hindi nagre-rejoice, hindi nagse-celebrate, but or hindi nagse-celebrate ang alin ito. Yung King of Cups. Or maybe ikaw yan, no? Pwede din ikaw. Ikaw ba yan? Ikaw yan, hindi ka nagse-celebrate. At para bang based sa lumabas na King of Cups, parang emotional ka. Hindi ka nagse-celebrate. But you are strong. Your mind is strong. Sa Emperor dito, your mind is stable. You are brave now and courageous and grounded kasi Emperor, di ba? Oh, may number 4 din pati dito. So, it's grounded energy. Stable, secure, grounded, and parang structured. Ganun ba? Ganun. And you are powerful. Powerful yung mind mo. Hindi ka mabigyan ng command sa isipan mo ng mga gumagawa ng deceit ba, na yung na nag-uutos sa isip ba, na mga gumagawa ng deceit at manipulations ba, or witchcraft, ganyan. And you are strong, no? Ang personality mo ngayon ay strong, and a boss or respected person. And ano pa ang dapat mong malaman? So may new beginning, o mag-umpisa na hindi na madi-destroy, o mag-umpisa na yung buhay mo na hindi ka na madi-destroy, or mag-umpisa na yung buhay mo na ng panibagong cycle or a new beginning, or maybe this is a relationship or business or a new path, new chapter in your life na umpisan mo. So ano tong umpisan mo with the Tower here in reverse? Na hindi ka na matitingga, na hindi ka na tingga. Yan. Na hindi ka na nag-aantay kung kailan mangyari yung gusto mong mangyari, na hindi ka na nag-aantay na like tumubo yung pera mo, yung investment mo, ganun. Kasi ma-break na o na-break na tong yung nag-aantay ka, yung pina-delay, yung pinaantay ka. Yan. Kasi you will start a new beginning na hindi ka na nadi-destroy, hindi ka na napapatingga, hindi ka na napapaantay kung kailan ka kikilos, kung kailan mo gagawin yung gusto mo, kung kailan mo umpisahan yung mga dapat mo umpisahan na gawin or simulan. Yan. So, ano ba tong gagawin mo na to sa 7 of Pentacles na magagawa mo na din? Meron kang gagawing mas stagnant, no? Meron kang gagawing mas stagnant. Ano to? Evil forces. No, ano to? Yung gagawin mo mas stagnant. Witch. Let's see. Ay, nasama mo siya, guys. Witch. Yan ang gagawin mo stagnant sa kadiliman. Kasi strong ka na eh. Yan. Pero nasama lang to, honey. Wait lang. Taga-Rizal talaga, ani. Well, sanay na ako dito kahali-hani. Na hindi na na ikaw yung hindi na niya mapastagnan, hindi na niya mapatingga, siya yung mastagnant, siya yung gagawin mong stagnant. Bakit mo kailangan gawing mas stagnant to, itong witch na to, at hindi witchcraft ang gagawin mo? Kasi side ka ng Diyos, yung kalaban mo dyan ay witch. Yan ang sa kadiliman, no? Yung witch na yan.
para hindi na siya makapang-destroy sa'yo at sa ibang tao, para hindi ka na niya mapastagnan, para hindi ka na niya mapatingga, para hindi na niya mapadelay yung mga gustong mong gawin sa buhay mo, yung mga gusto mong umpisahan, yung mga pangarap mo sa buhay mo, yung mga magagandang mangyari sa buhay mo, yung darating na yung mga biyaya sa'yo, yung magsimula ka na ng buhay na masaya, peaceful, at magandang buhay, na gusto mong buhay, ganyan. O magawa mo na yung pinigilan kanya na gawin mo. Yung mga ganon. Siya ngayon, ang gagawin mo stagnant. No? Because you are strong, powerful, and emperor ang energy mo. Yan, witch ngayon ang gawin mong mas stagnant. At i-chain mo yan. Saan galing yung kapangyarihan mo? Kay Jesus Christ ba? Hindi. Saan galing yung kapangyarihan mo? Sa God? Diba? Sa God mismo galing, no? Alam nyo, iba kasi yan si Jesus Christ at God. Yan sinabi ni Jesus Christ na they are one, no? Kasi they are united. Kasi the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, they are one. They are united. Kumbaga magkakampiyan. Yung tatlo na yan. Hindi mo paghiwalay yung tatlo na yan eh. Hindi mo break yan, yung bond nila. They have a strong bond. Pero, yung Diyos na Ama, kaya tinawag yung Diyos na Ama, yun na yung tatay. Yung Diyos na anak, si Jesus Christ, yung Holy Spirit, ay iba din yun. Yung parang dove, yun ang Holy Spirit. Yun ang ipapadala ni Jesus Christ at ng God na si Yahweh. Dito sa mundo, nasa Bible yan, sinabi ni Jesus Christ nung buhay pa siya, nung tao pa siya dito sa mundo na. Ipapadala niya daw yung Holy Spirit dito para mag-convict sa mga sinners. No? I-convict niya mga sinners at para i-guide into all truths yung mga believers. Alam mo yung convict? Search yung convict. Convict, kagaya ng ex-convict, convict. Alam yung mga guilty sa kanilang mga kasalanan, yung totoong may mga kasalanan talaga. Kaya pag tinamaan sila, pag mag-convict ako sa kanila, no, na mga kasalanan nila, nagagalit sila, nag-retaliate pa. O mas lalang dumami yung kasalanan nila, mas lumala pa. Mga ganun ba? Alam yung convict, yung mga ganun, convict, search yung convict, ano yung word na convict. Ganon ang convict, yung i-convict mo yung may kasalanan ba, no? Na yung ginawa niya ay kasalanan at may karampatang parusa ang Diyos sa kanya. Yung ganon. Ganon yung pagkukonvict. Kagaya niya na yung hatulan hanggang sa impyerno, yung mga itatapon hanggang sa impyerno, yung mga napapractice ng witchcraft, sorcery, yan. Yan, kagaya niyan. Pagkukonvict yan. Convict yan. Kasi may mga tao talagang haratulan talaga sa impyerno. Yan ang totoo. Hindi naman sasabihin niya hanggang sa Bible. Hindi susulat sa Bible yan. Hindi pa sulat ng ganyan sa Bible kung hindi yan totoo. Na itatapon niya sa impyerno ang mga napapractice ng witchcraft and sorcery. At hindi din susulat sa Bible na inuutos ng God na patayin ang mga mangkukulam, ang mga mambabarang, ang mga alagad ng dilim na yan, ang mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Kung hindi yan totoo. Di ba? Kaya niya inuutos kasi tingnan niyo ang pinagagawa ng mga witches, wizards, warlocks. At yan ay mga kampunan ng dilim. Sila ay masabi ng demonyo sila. Yan ay mga sugo ni Satanas. Yan ay mga alagad na ng Satanas. Klarong-klaro yan. Alagad ni Satanas yung mga witches, wizards, warlocks. At may kakailan ka na i-stagnant yan o i-chain yan. Kasama ba yung pag-chain dyan? So yes, i-chain mo yan. Kasi nang mimerwisyo yan. Manggasik ng lagim. Angkin sila ng hindi sa kanila. Like destiny. Gusto nila angkinin yung destiny ng iba. Ganyan. Pati yung destiny ko gusto nila angkinin eh. Through witchcraft nila eh. Mag-pretend sila sa destiny ko na sila daw yung nakadestined sa destiny ko kasi ginagamitan nila ng witchcraft, ginagayuma nila. Pero hindi yan sa iba, ginagawa nila ng ganyan para paniwalaan na sila, lilituhin nila. Kahit ako nililito nga ako eh.
na sila do'y nakadistin sa akin, ganun. Pero hindi naman totoo. Ang hindi nila alam, pinakita na ng God sa akin ni Jesus Christ sa panaginip ko. At sinabi sa panaginip ko, pinakita sa akin kung sino talaga nakadistin sa akin. Oh. Alam nyo, nagsasend yan sila ng mga pwede manlilang sa akin. Habang nagtataro reading ako, minsan, halata ako yun eh. Pero, inaalaw lang yun ng God at ni Jesus Christ to test me kung gaano ako ka aware na may mga deceit dito sa mundo. Alam niyo yun? na kung gaano ako ka clever mag-isip. Yan, pagdating sa mga ganyan. Kung ready na ba ako for my mission? Kasi kailangan yun eh, na maging matalas ang isipan mo eh. Na maging aware ka eh, na kung merong deceit, kung merong bang manipulation na ginagawa sa'yo, o may ginagawang deceit yung iba sa'yo. Yan. Yan ay mission yan na i-chain, i-restrict, i-bind at patayin ang mga witches, wizards, warlocks from God, no? Yung mga evil magicians na yan, pinapapatay ng God yan. Exodus 22:18, basahin nyo. Hindi kasi yan sila sa God, sa devil yan sila. Karamihan yan, halos lahat yan nagbibenta ng kaluluwa nila at nagsasala ng kaluluwa nila para magkaroon ng kapangyarihan na itim, para makapangontrol, makapang-manipulate sila ng ibang tao. Manlin lang sila. Pandaraya ang ginagawa nila. Chariot. Oh, para hindi na to makapag-take na action, hindi na siya maging matapang at hindi na siya maging determined na, para hindi na siya makapag-take na action, iiwas na lang to, no? Lalayo na yan sa'yo, hindi na yan makapang-perwisyo, hindi na siya makapanggambala, ganyan. Oh. And Queen of Wands. Para hindi ka na niya masinda ng energy niya na itim. Itim kasi sa kadiliman yan, witch. Para maging Queen of Wands yung energy mo. At para maging intuitive ka na, at para maging, pag Queen of Wands is strong, no? Or else ay energy ba to ng witch, Queen of Wands? Emperor energy mo dyan eh. Energy ng witch yan, Queen of Wands. So, napaka-goal driven niya na gagawa ng witchcraft sa'yo para hindi siya mag-succeed sa mga ginagawa niyang witchcraft. Hindi siya mag-succeed, hindi siya magtagumpay. At makaramdam na ng takot yung mangkukulam na yan. Ayan o. Mangkukulam. Ano ba yung kung mangkukulam? Di ba nakakadiri yan? Mangkukulam. Yan ang dapat layuan, mga mangkukulam. Kasi sa jablo yan eh. Buhay pa nga eh, pinapatapon na ng... Pinapapatay na nga ng God eh, buhay. Di ba buhay pa sila pinapapatay na ng God yan? Sa Exodus 22:18. Sabihin nila, hindi ko naman kasalanan kung magkita na mangkukulam. Ginusto nila yan dahil sa pagkagaman at pagkaingitiran nila. Yung mga mainggit sila eh. Mangulam na sila sa kinainggitan nila eh. Kasi nga evil nga. Sabihin nila, hindi naman lahat ng tao evil. Sila evil. Hindi lahat ng tao evil, pero sila evil. Hindi ka ba evil niya na mainggit ka lang? Mangulam ka? Yung sa iba, di sila iba, gusto mo ang kinin? Hindi ka ba evil niyan? Gagawan mo ng witchcraft? Gusto mo ang kinin? Yung luck ng iba, gusto mo angkinin, agawin mo, nakawin mo, kay gusto mo ikaw yung swerte, magnakaw ka ng luck ng iba, through witchcraft. Oh, di ka ba evil yan? Diba? Pagka ganon, evil talaga sila. Kaya pinapapatay ng God eh. May malulungkot dito. Kasi mag-take ka ng action eh.
Kasi hindi siya magtagumpay. Sa ginagawa niya sa yung witchcraft. Kasi magagawa mo kapag message, o maging active, or mag-risk ka sa mga goals mo, kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo, kung ano man yung mga umpisan mong gawin, at mag-keep mo yung sayo. Kasi yung sayo ay sayo yan. Importante, hindi ka naman gumagawa ng witchcraft, hindi ka sa kadiliman, hindi ka naman madaya, hindi ka naman gumagawa ng black magic, hindi ka naman alagad ng dilim, di ba? Na sa patas na paraan at para talaga sa'yo yan, bigay ng Diyos sa'yo yan. Yung kung ano yung sa'yo, gusto lang angkinin nila, gusto lang nila kunin. O kung ikaw man yung gusto nilang kunin, o pera mo, ng witch na yan, sa'yo yan. Hindi mo dapat hayaan na ibigay yan sa mga yan, na mamanipulate yan ng isip para lang makuha nila yung gusto nila. O. See? Makip mo yun sa'yo. Kung ano yung gusto nilang makuha sa'yo, na mapasa ka nila, hindi nila makuha yan. Sa'yo yan, yung sa'yo. Yung para sa'yo, para sa'yo. Ang sa'yo ay sa'yo. Yun nga din ang sabi ko akin ay akin, yung para sa akin ay akin. Hindi ko ibibigay sa iba yan. Kahit yung destiny ko, hindi ko binibigay sa iba yan. Ayaw kong ibigay sa iba yan. Kahit magpakamatay pa yung mga witches na mga kampo ng kadiliman. Oh. Siyempre, pag sa'yo yan. No? Yung gusto maangkinan sa'yo, gusto maagaw na sa'yo, yan yung mga evil. Gaman. Sa akin, I make it clear na kahit na gumagawa sila ng witchcraft sa akin, mga deceit, manipulations, mga ganyan, I make it clear na hindi ko ibibigay sa kanilang destiny ko, ang energy ko, ang kung anong sa akin. Ang akin ay akin. Ang para sa akin ay para sa akin. Kung ano yung tinakda ng Diyos sa akin ay sa akin. So, ang sayo ay sayo din. Ang para sayo ay para sayo din. Hindi ka lang magagawan. Ang daming opportunities. Ang daming tao sa mundo. Kaso lang, bakit sila nangaagaw? Gusto nilang agawin sa iba? Evil nga gahaman greedy. Ano sabi ni Jesus Christ? Ang mga greedy ay hindi magmamana ng aking karian. Hindi masama na ipaglaban mo at i-keep mo yung sayo. At yung para sa'yo na bigay ng Diyos. O tinalaga o meant for you. Galing sa Diyos yan. Sila ang gahaman kasi sa'yo yan para sa'yo yan Gusto nila angkinin. Gumagawa pa ng witchcraft. Gumagawa ng witchcraft, deceit, panlilinlang, pandaraya. Gusto nila angkinin ang sayo. Na. Tapos pag expose, mag-pretend na, magkunwari na victim, kawawa daw sila. Ganun na. Ano yun? Tapos pag hindi ka nila makontrol, mamanipulate, so, siraan ka nila sa ibang tao. Kung ano na pagkukwento na sa ibang tao, baka may kwento ko siya. Baliw si ganito ganyan, si ganito ganyan. Kasi ganito, in-expose ako. Kasi in-expose siya. Hindi niya naman sabihin na in-expose dahil sa in-expose siya, no? Siyempre, sabi niya, nasiraan na siya ng ulo kasi ganito ganyan, ganito ganyan, no? Masyadong madaldal. Kung anong pinagsasabi, yung pala in-expose siya. Na-expose pala. Nabulgar pala siya, yung mga deceit niya. Ayaw nila yung mabulgar sila. May image sila na iniingatan sa kapwa nila tao. Ikahiya nila. Mas kabilang buhay, eternal na sila sa impyerno, maglutang-lutang na, maghiyaw-hiyaw. Nalagad ng dilim na yan, Doon na papunta yung kaluluwa nila, Napapatay na nga ng God yung mga yan. Dati pa, sa Bible nga yun. Napapatay nga yan sila
Merong, what's with the two of wands and reverse dito? Malakas ka kasi. Kaya yung mga sinesend nila sa'yo, o sinusumuna nila to na galing pa sa malayo, galing underworld. Char. Hindi, galing impyerno. Galing impyerno. Galing impyerno. Madaming realm sa ilalim ng lupa, guys. Sino nakapasok doon? Yung parang naglalakbay ba yung kaluluwa nila pag tulog? Iwan ko sa inyo, basta ako madaming beses na yun. Merong Agartha, merong mga lugar ng elemento, merong abyss, merong yung impyerno, hindi ako nakapasok doon. Madami nakapasok sa impyerno, yung kaluluwa nila. Pinapasok talaga sila doon para mag-testify na may impyerno talaga. Iba, dinadala ng Jesus Christ yung kaluluwa nila, di ba? Pag tulog sila, o kaya pag 50-50 pag 50-50 na sila sa ospital, dinadala sila ng Jesus Christ para mag-testify na may impyerno talaga. Yan. Hindi masama na sabihin ang katotohanan. May impyerno naman talaga eh. At sinabi naman talaga ng God sa Bible yung mga witches, wizards, warlocks, pag namatay sila, yung kaluluwa nila itatapon ng God sa impyerno. Sa lake of fire na may sulfur. Sama ba yan? Dahil masakit sa pandinig nila? Sino sisihin nila? Sarili nila. Hindi ibang tao. Hindi ako. Hindi yung mga biniktima nila. Sila yung gahaman. Sila yung sakim. Sila yung inggitiro. Evil. Kaya nagagawa nila yung mga ganun eh. Wala nga silang konsensya eh. Wala silang away sa mga ginagawa nila eh. Napaka-injustice ng ginagawa nila eh. So, ayan guys. Kasi strong ka, kaya hindi masindan, hindi ka masindan ng mga sinesend nilang galing sa impyerno. Alam niyo na, fallen angel, mga ganyan. Hindi lang basta demonyo, entity, evil entity. Kaya may mga wishes ka na magagrant, no? There's collaboration dito magaganap na mangyayari. Collaboration with what? Upright ba to? With this, ewan ko lang, tao ba to? Tao ba yan? Si Nine of Pentacles? Hindi yan si Nine of Pentacles tao. Ano yan siya? Anghel? Anghel yan, no? Pwede, weird siya, pero yung mga tunay na may mission sa God at mga may destiny, o basta may mga mission sa God, lalo pag mga malalaki, nakipag-collaborate yan sa mga anghel o kay Jesus Christ, kagaya sa Bible. Di ba yung mga prophet nakipag-collaborate nga sa God? May mga anghel na nag-guide sa kanila. At kagaya kay Prophet Elijah. Kay Moses, yung kay Moses naman, God mismo yan. No? Kasi napakalaki talaga ng mission ni Moses. O si Jesus Christ, di ba nakipag-collaborate siya sa mga anghel na suporta sa kanya. Di ba parang ganun collaboration? O di ba si Moses nakipag-collaborate sa God? Di ba? Ginamit ng God. So, paano malaman ni Moses yung gagawin niya para ma-accomplish yung mission niya kung hindi siya ginaid ng God, kung walang collaboration sa kanila ng God. Diba? Collaboration is there's teamwork, pag-uusap, diba? Yun. Meron talaga. Kaso hindi lang lahat ay nakaka-experience ng ganyan. Ako nakipag-collaborate with Jesus Christ. Kasi sa vision ko, sa panaginip ko, ginaguide nila ako niyan. Diba? Binautismuhan pa nga akong Jesus Christ sa panaginip ko. Sabi niya, panahon na. Tapos binautismuhan ako. Naging parang ibon na puti ako na lumiwanag sa taas. Na parang biglang na ganyan ako. Tapos lumiwanag na puting ibon. Tapos naging humanoid na may pakpak na puti. Ako. Ganun yun. Kaputi si Jesus Christ doon. Hindi lang yun. God din. Sabi niya, panahon na. Sa vision din. Pero panaginip siya. Pero vision yun kasi sila nagpapakita doon. At sila nagpapakita ng vision sa akin. Sa panaginip ko. Yun ang vision na tinatawag.
Sabi ng God, panahon na, tumubo yung 4 na buntot sa akin. Hindi lang kasi matanggap ng maraming tao na kung ano yung katotohanan. Kasi masakit sa kanila yung katotohanan. Hindi nila matanggap, gusto nila sana ng mga alagad ng dilim na yan. Sila. Paano sila bigyan ng mission ng God? Aber? At yung ginagawa nila, witchcraft, black magic, deceit, demonic, evil. Yung sa akin naman, bata pa talaga ako pinapanaginip na talaga ako ng God. Nagpapakita na talaga sa vision ko yan. May mga pinapakita na sa akin yan. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses. That is Jesus Christ. Hindi din madali, hindi din basta-basta mga pinagdaanan ko ba. Gano'n naman yung mga mission sa God. At you know, pag sa God ka, sa side ka ng Diyos, maawain ka kahit sa mga hayop. Hindi yung nagpipretend ka lang, tunay kang maawain. Matulungin ka. Kahit hindi ka pa sabihin na tulungan mo si ganito ganyan, tutulungan mo yan. Pagka sa alanganin yung sitwasyon, kawawa yung sitwasyon niya eh. Magsaside ka ng Diyos eh. Kasi matulad na ma-chosen one, di ba? Maawain, empathetic ka ma-chosen one, matulungin. Ganyan ang masaside ng Diyos. Pero hindi ako chosen one. Ganun yun guys. Kaya pag sinakasan kayo mga bata, ingay. Hindi matanggap ng mga nasa kadiliman yan, mga witches, wizards, warlocks. Alagad ng dilim yung katotohanan. Pero hindi nila mababago ang katotohanan. The truth is the truth. Sila ang tunay na sinungaling. Magaling na sila magsinungaling at mambaliktad, mamanipula. Dahil manang-mana sila kay Satanas, anak kasi sila ng Satanas. Sabihin nila masama daw yung expose sila, masama yung ugali na nag-expose sa kanila. Kaya sila mag-retaliate. Sinabi ba ng Diyos na masama mag-expose? Mission ngayon sa Diyos eh. Galing sa Diyos yung mission na mag-expose ng katotohanan. Kagaya sa Holy Spirit, di ba? Ano mission ng Holy Spirit dito sa mundo? Mag-guide ng mga believers into all truth. So yan ang mga sinasabi ko. That's all truth. And mag-convict ng sinners. Yan, convict ng sinners yan. Yan ang mga sinners na klarong-klarong sinners. Hindi lang basta sinners, evil. Malagad ng dilim na yan. Hindi basta-bastang kasalanan o kasamaan ang ginagawa nila. Demonic pa. Yan ang conviction. Convict ng Holy Spirit. Convict. Yan ang pag-convict sa mga sinners. Hindi lang sinners sila. Evil sila. Hindi lang evil. Demonic. Demonyo. Sino biktima ng mga witches dyan? Wizard, warlock. Ano na-experience nyo? Matinding injustice, di ba? Ininggitan lang kayo, tapos salbahiin kayo, kulamin kayo, di ba? Ang daming biktima naman yan. Maganda lang ang mukha ninyo, ay, guys, mukha ko. So, totoo lang, ang ganda-ganda ng mukha ko, kahit sino nagsasabi. Yung original ko mukha, ang ganda-ganda ng mukha ko, sa totoo lang. Kaya tulungan nilang atakihin yung mukha ko. Yung original ko talaga mukha, bago pa ako nakulang. Ang ganda-ganda ng mukha ko talaga. Kahit sino nagsasabi. Kahit ako, naganda na ako sa mukha ko noon. Contented na nga ako, hindi na ako nagpa-enhance eh. Kahit may matigyaw-tigyawat kunti eh. Hindi naman ako marte eh. Hinaya lang eh. Kaya, napaka-injustice. Tapos sabihin nila, feeling maganda. Ganun sabihin nila kasi na-miss sila ng witchcraft nila sa mukha, no? Feeling maganda daw. Nanaginip pa sila ng gising, kaya maganda naman talaga. Kagaya ng mukha ko dati, ang ganda-ganda ng mukha ko talaga dati. Hindi lang maganda, ang ganda-ganda nga eh.
Maganda talaga yung mukha ko na original. Hindi pa nila na ano ng kulam. Wala pa nga sa ano sa 1/4. Wala pa nga sa karingkingan yung mukha ng mga nagkulang at nagpakulang sa mukha ko eh. Kaya pinagtulungan nila eh. At sino nakatingala sa akin nun? Mukha ko, walang pa-enhance yun, walang retoke yun. Pinag-initan na yung mukha ko, hindi naman ako alam sa buhay na sa mukha nila, hindi ko naman pinag-initan mukha nila. Ay, nako. Ayan. Napaka-injustice na mga ginawa nila. Hindi lang mukha ko ang tinirada nila, lahat-lahat na eh. Sa akin eh. Palibasa, alagad sila ng dilim eh. Anak sila sa Satanas eh. 9 of Cups. Oh. Well, there's union here na magaganap. Union, divine union. Masasaktan, ma-hurt. Kasi swertihin ka na sa buhay mo o pwedeng destiny to. Oh. May mabibigatan, parang hindi niya matanggap. Mabigatan siya. Kasi bubuo na kayo ng pamilya ng person mo. Kasi ang pamilya, bumuhay ka na ng contented. Hindi niya matanggap. Kaya hindi daw nagtagumpay yung ginagawa nilang witchcraft. Kademonyohan nila sa kabilang buhay, may pira na pa sila. Ayan. Ito na lamang for collective reading, guys.